So, kumusta ulit mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. As usual, sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog. 2 linggo, medyo naging busy lang. Meron tayo pinagkakabalan ngayon. And then yung nga pala, kumusta naman yung Holy Week nyo, yung long weekend natin? So ayun, as of now, sobrang init. Kasi ayon nga sa Pag-asa, medyo late. Umalis yung amihan dito sa Pilipinas. Kaya actually, mararamdaman natin yung init. Late din na ngayong April hanggang May. So ayun, yung mga ibang content ko ng YouTube, regarding aircon, sobrang dami na ng views kasi ayun nga, naghahanap sila ng aircon kung ano nga bang nire-recommend ko na pwede nilang mabili. Tapos the same time kasi, bukod sa aircon vlog, nagba-vlog din ako syempre dun sa portable air condition, which is ito yung mga customer natin o yung mga consumer natin na hindi pwedeng gumamit ng window type aircon dun sa apartment nila or dun sa bahay nila kasi hindi allowed or hindi po pwede yung aircon, di ba, na window type. So ngayon, yung mga naghahanap ng portable air condition, so saktong-sakto para sa inyo yung video na to. Tara, simulan na natin. So yung video na i-share ko actually, top 3 to na pinaka-affordable na portable air condition, and then 1 horsepower yung kanyang capacity. And FYI lang po, nire-recommend ko yung mga 1 horsepower na portable air condition at least 12 square meter below yung paglalagyan nyo. Or mas maigi nga kung 10 square meter below. Pero mga 15 square meter below, so hindi ko na yun nire-recommend kasi iba kasi yung cooling, although yung cooling capacity is parehas lang sa mga air condition natin na window type. So mas okay kung gagamitin nyo ito is mas mababa yung flooring area nyo. Sample, 10 square meter below. So pwede kang gumamit ng 1 horsepower. Pero kung 15 square meter below ka naman po, ang dapat mong bilhin na portable air condition is at least 1.5 horsepower yung capacity, para mas masatisfied kayo sa lamig, di ba po? So yun, simulan na natin. So dito naman, wala naman akong nilalagay na top 3. So kumbaga naka-in order naman to. So yung unang babanggitin ko is dati na vlog ko na to, which is si Fuji Denso, no? So yung model ng Fuji Denso is yung PAC 100 AIG. 1 horsepower portable aircon, Fuji Denso brand. Tapos meron siyang tinatawag na air purifying filter, which is mas okay yung filter niya, nakakasala siya ng mga viruses and yung mga harmful substance dun sa paligid. Meron din sila tinatawag na inverter grade, pero hindi po ito inverter So meron akong vlog ng inverter grade versus sa mga inverter. So pwede nyo panoorin sa YouTube ko, pero hindi po siya inverter Kumbaga tinatawag lang po silang inverter grade. The same time, ang kanya refrigerant is R14A na refrigerant, which is okay naman, pero yun nga lang kasi mas mataas pa kasi yung global warming potential nito. So medyo hindi siya ganun ka-eco-friendly. Mas okay kasi yun na refrigerant ngayon is yung R32. Tapos mas okay to kasi gold fin yung condenser niya. So okay to kung lalo kung sa tabi kayo ng dagat, di ba? Okay to kasi pang matagalan to. Tapos yung wattage niya is 1100 watts, which is okay naman to sa mga 1 horsepower natin. Tapos yung SRP niya is 16,998. Tapos makukuha mo siya pagka-cash ng 14,998 lang. So yun yung marirecommend ko sa inyo, which is si Fuji Denso naman. Japan yung technology nito. And then dati pa binablog ko to. Marami rin nagre-review nito. Kaya ito the best, marirecommend ko sa inyo si Fuji Denso. Okay. Yung isusunod ko naman dito is si Fabriano na brand, which is nag-vlog na rin ako nito before. 1 horsepower portable aircon. Yung wattage niya is 1055. So mababa yung wattage niya actually, pero okay to para mas mababa rin sa kuryente. Tapos dito, yung maganda nito kasi R32 yung refrigerant na ginagamit niya. So mababa yung global warming potential. So eco-friendly siya. So ito yung mga the best na refrigerant, di ba? Meron siya 3 function, yung aircon, dry, and then dehumidifier. So alam naman natin yan, pagka dry, ginagamit yan pagka medyo mataas yung moisture level dun sa kwarto. So ginagamit po yung dry mode, di ba? Para tanggalin yung humid sa area. Tapos, ito. So wala kasing masyadong specs na akong nilagay dito kasi yung pinapakita ko lang naman sa inyo, which is yung presyo. Tapos yung SRP nito ay 17,995, and then makukuha mo siya sa net niya ng 15,921, di ba? So yung si Fabriano is ano to, European brand, pero mostly kasi yung mga product niya is made in China. So halos lahat naman kasi ngayon mga made in China na. So wala naman kasi yun. Kasi yung mga dinidiscuss ko dito actually yung mga magagandang brand talaga na pwede yung pagkatiwalaan gamitin. Kasi subok na rin to kasi na-experience ko na to sa market din. Saka sa mga customer na natatanong ko. So okay to. So yung una natin si Fuji Denso, tapos yung pangalawa natin si Fabriano. So okay, parehas yun. Tara, doon na tayo sa pangatlo.
So yung pangatlo natin, syempre, sino pa ba? TCL. TCL yung pangatlo natin. Yung model niya is yung TAC09CPA. So 1 horsepower portable aircon, TCL brand, 900 watts. So mababa rin yung wattage niya. Tapos ito meron siyang no water drainage. So kumbaga nag-evaporate siya. Pero yung mga portable kasing iba, pag napuno yung drainage niya actually, tapos nakatulugan nyo, kung saan nag-shutdown yung portable aircon para hindi magkaroon ng leak dun sa paglalagyan ng portable aircon nyo. So yun yung mga advantage dun. Tapos meron siyang tinatawag na water auto evaporated. So yun nga, kung saan nag-evaporate yung moist na naiipon doon sa kanyang Tapos yung kilojoules is 9,000 kilojoules per hour. So mababa rin naman to, yung mga ganito. Tapos yung the same time, meron din siyang timer ng 14 hours. And then yun, yung presyo niya is 22,995. And then makukuha mo siya ng net ng 16,195. So yun yung top 3 brand na nabanggit ko, which is ito kasi mga subok na to, tas na-experience na ng mga ibang gumagamit nito. So yung una si Fujidenso, pangalawa si Fabriano, tapos si TCL. So yun yung tatlo, di ba? Ito yung tatlo na na mga affordable. Kasi kung mga top brand ng portable aircon, ayun sila Carrier yun. So dati si LG kasama yan. Ang diniscuss ko lang is yung top 3 na pwede yung talagang magamit kasi alam naman natin, medyo yung budget natin yung is tight, lalo na gastos tayo ngayon. Galing tayo ng mga outing. So, kailangan nating magtipid. Tapos, at least makagamit tayo ng portable aircon. Kasi sobrang init na ngayon, asahan nyo sa May, mas lalong iinit. So, yun po yun. Tapos, yung mga bibili po ng mga portable air condition. So, meron akong vlog regarding kung paano bumili or pumili ng tama ng portable aircon. Tapos, kung sino lang yung allowed ng gumamit ng mga portable aircon. Kasi hindi po biro yung portable aircon. So, dapat alam nyo muna yung tamang paggamit niya, tas yung paglalagyan nyo. Kasi pag hindi tama yung paggamit nyo ng portable aircon, tas hindi akma sa paglalagyan nyo, hindi kayo masasatisfied. Sobrang dami kong na-experience na ganyan, na bakit daw hindi lumalamig yung portable aircon nila nabili, which is yung pala mali. Sobrang laki ng pinaglalagyan, di ba? Tapos wala palang saksakan, walang paglalagyan ng exhaust hose, di ba? Kasi meron siyang exhaust hose, doon kasi lumalabas yung yung mainit na na hangin galing sa condenser. So, di ba? Yun yung kailangan nyo, isaalang-alang pag bibili kayo ng portable aircon. So yun lang. Sana mayroon kayo natutunan kahit paano, sobrang igli ng vlog ko. So yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking ginagawa. Yun lang mga boss. Happy Holy Week. Peace out.